Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kaubayan, OMG, shocking! Gustong tumbukin ni Lacson. Aba, sino kaya yan mga kaubayan? Alright. At eto, Congressman Leveste hinamon po ang DPWH. Leveste at Secretary Dizon nagkainitan. Aba, yan mga kababayan ng ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So yan mga kababayan, bago po natin ito simulan, libre po ang mag-subscribe dito po sa ating channel mga kababayan. Wala pong bayad yan. Ayan At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Nako. Senator Ping Lacson mayroon gustong tumbukin sa pagkagurgor kay Undersecretary Catalina Cabral. Okay, sabi niya po kasi dito mga kaubayan, no? Cabral poised to do tell all before her death, says Lacson. Former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral appeared to be preparing to do a tell-all on the flood control controversy before her death. According to Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ayan mga kaubayan. Mayroon pong gustong tumbukin dito si Lacson sa kanyang sinasabing tell-all. Kasi po mga kaubayan, bago pa po mangyari itong lahat ng ito, naririnig na po natin sa Senado yung katagang tell-all, no? Narinig po natin ito dito kay Senator Ping Lacson, dito po kay Senate President Soto, di ba? Na kailangan mag-tell-all kayo. Yung mga witness sinasabi na mag-tell-all kayo. Wag yung etong administrasyon lang kumbaga. I-tell-all nyo lahat simula nung 2016 papunta dito sa present administration. So, bilang isang Pilipino, no, mga kaubayan, no, bilang isang Pilipino, napapansin po natin na mayroon po silang gustong tumbukin. Para bagang sinasabi nila na yung pagkamatay ni Cabral, something to do with the tell-all, which means from the start, di ba, of 2016, papunta ngayon sa administrasyong ito. Kasi mga kaubayan ngayon, isa lang ang talagang sigurado, mga kaubayan, that Catalina Cabral, late Undersecretary Catalina Cabral's death, no, is due to what? This flood control anomalies or scandal, di ba? So, ang iniisip ko si mga kaubayan, gusto nang sisihin yung Duterte. Or binibigyan nila ng hint or nag-finifeed nila ng yung information that the Duterte something to do with the death of Cabral, mga kaubayan. Di ba? Yun ang take ko dito sa tell-all nila. Pero kayo, ano po ang iniisip nyo dyan, mga karabin natin? I-comment nyo na lang, okay? Pero yun po ang sa palagay ko. Ang gusto nilang iparating sa atin, no? Anyway, eto pa mga kaubayan, Congressman Leandro Leveste naman, hinamon ang DPWH na isa publiko records ng infra projects, no? Kasi nga mga kaubayan, no, mukhang nagkakainitan po ngayon si Leveste at Dizon because of this so-called Cabral files, no? Kasi question po, ni Secretary Dizon yung authenticity, no, ng Cabral files na hawak po ni Congressman Leandro Leveste, no? Sa gitna ng pag-question ni Secretary Dizon, mga kaubayan, ay nagdesisyon po si Congressman Leandro Leveste na hamunin po ang DPWH na isipubliko ang mga infra projects nila. Dito magkakaalaman tayo dito. Dito magkakaalaman tayo dito mga kaubayan kung sino po ang nagsisinungaling at kung sino po ang hindi nagsisinungaling. Kaya DPWH Secretary Dizon, ikasa mo na
Kasahan mo na itong hamon ni Liveste. Sabay kayong magsapubliko, wag yung bitinin ng taong bayan. Total karapatan naman ng taong bayan na malaman lahat, no? Patungkol po dito sa ating gobyerno, especially dito po sa flood control anomalies na ito. Bakit ayaw niyong ilabas yan? Bakit ba hindi niyo kayang ilabas? Si Congressman Leandro Liveste, ayaw rin no? May padrama-drama rin mga kauba. Kung mamamatay daw siya, saka lang ilalabas. Anong klaseng reasoning yan? Aantayin mo pa bang mamatay ka? Di ba? Bago mo ilabas yan. Dito naman po kay Secretary Dizon, alam naman natin kung sino po ang boss niya. Di ba? So no question about his loyalty. Talagang doon yan papanig kung saan siya pa makikinabang. No? Kaya gustong-gusto natin nga na magsabay na kayo, labas nyo na yan, di ba? Total, wala naman mawawala sa taong bayan. Wala rin naman mawawala sa inyo kung hindi kayo sangkot, di ba? Doon sa mga sangkot ang mga dapat talagang mag-isip-isip mga kaubayan. Yeah? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga karibin natin dahil papasadahan pa po natin ang video ito. Naku mga karibin natin, ito. Deserve daw ba ng Pangulo ang negative trust rating? Nagsagutan po dito sa video ito, nagsagutan si BP Sara at si Yusek Castro. Ito, pakinggan po natin ito mga kaubayan. Yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer niyo, ma'am? Kung sino po yung hindi nagtatrabaho kung mataas ang rating nila, wow. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and So yun pala mga kaubayan, hindi nagtatrabaho ang ating presidente. Pero sabi po ni Kaso, nagtatrabaho pang presidente. Minsan naging teacher, no, naging engineer, no, nagiging reporter. So yun po ang mga trabaho ng ating presidente, no. Pero mga kaubayan, as a leader, it is not your job. What's president's doing right now is not the description of the president, no? Kasi ang job description ng presidente mga kaubayan, no? You are a leader. You're supposed to be managing the government. No, ikaw ang nagmamanage. Hindi yung ikaw, totoo nga na nagtatrabaho ang presidente, pero sa hindi magandang paraan. Kasi dapat kasi siya ang nag-uutos. No, na ganito ang gawin nyo, puntahan nyo yan, ganito, ayusin nyo yan, di ba? Pero ang nangyayari, siya mismo ang pumupunta. Ibig sabihin mga kaubayan, no? Siya ang pumupunta. Ibig sabihin ba siya ang inuutusan? Presidente, puntahan mo yan doon. Utusan siya ng kanyang mga sekretary. Kasi sa DPWH, di ba? Dapat ang DPWH sekretary ang mag-ano yan. Nung kay Bunuan pa, nakikita nyo? Kasama siya. Pag-inspection, lahat, ganito, ganyan. Naku, mga karubin natin. Okay lang naman yan. Pero, yung decision making, dapat ay ikaw. Diba? What are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga Yusek at Asek, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung dapat na gagawin para sa edukasyon
dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. So yan pala mga kabayan, kaya pala yung mga undersecretary or mga secretaries ni PBBM ay nagkakanya-kanya, no? Walang hindi iisa yung kanilang layunin. Mayroon po silang iba't ibang agenda or something na interest, no? Sa kanilang mga trabaho. So, because there is no such directive coming from the president, no? Ayon po yan kay Vice President Sara Duterte. Bago po natin tapusin ang video ito mga kabayan, ito, President Bongbong Marcos Jr., no? Ang nagsalita patungkol po sa negative 3% na 3% lower survey or negative 3%. Tawang-tawa si BBM na mayroon po siyang negative 3. Rating sa survey. Ito, pakinggan po natin ito mga kabayan at bigyan po natin ng reaksyon. Sir, according to the latest Pulse Asia survey, your trust rating is significantly lower than that of Vice President Sara Duterte and former President Duterte. And the previous surveys also showed a pattern of decline in your ratings. Can we get a Wait, what survey? Pulse Asia, sir? Pulse? Yes. Uh, Can we get your comment on that? Ang cute mo talaga. Pulse survey. Perisin kaya Don't kita. base it on one. Sir, follow up lot. How do you plan to arrest yung decline in your surveys? That's well, again, let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. Pero teka lang. Nung pinapaboran kayo noon ng Pulse Asia, hindi nyo sinasabing imperfect yung information, no? Pinupuri nyo sila. Ngayon, na nag-negatibo po kayo sa survey nila, sasabihin mo, imperfect yung information coming from the only one source. So sige, pagbigyan po natin mga kaubayan, no? Antayin po natin yung ibang survey ng ibang mga survey company, mga karibyo natin. Tapos, balikan po natin si President Bongbong Marcos Jr. Okay ba sa inyo yon? Kasi gusto niya, meron pang pumangalawa. For example na lang, di ba? For example na lang, marami ng survey companies na nagni-negative ka. What's supposed to be your answer, Mr. President, no? Yun po ang gustong malaman ng taong bayan. Kasi sasabihin namin, no, na kung pwede naman, Mr. President, no, kung mahal mo talaga ang Pilipinas, can you please step down, no? Kung mahal mo ang Pilipinas, para naman may pumalit na mas maganda sa iyo, no? Na mas competent, no? Sa iyo. May capacity, capability to lead, no, the nation. Hindi yung kapituko ka dyan kahit wala ka ng silbi. Diba? Yun lang naman po yun mga kababayan. Hindi pwedeng wala ka ng silbi, nandyan ka pa rin because our country, no? Hindi po ito hindi po ito pelikula na pwedeng maraming take para maging perfect. Diba? Isang take lang po tayo. At kapag nagkamali, ay lulubog po ang ating bansa, mga kababayan. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po.